Nagsaad din si Song Yu na ito lamang ang paraan upang kilalanin sila ng Waya House. Nainis si Joe Fan dahil mukhang magpapatuloy pa ang paghihirap kasama ang dalawang ito. Naiinis rin ang ating bida dahil sa buong biyahe ay nakatingin lang sa kanya ang babae nilang kasama. Ang malala pa ay parang baliw ito na laging tumatawa at namumula ang mukha. Bigla namang bumaba si Song Chen at tinanong ang ating bida kung ayaw niya bang kasama siya. Bigla namang nagsaad si Song Yu na alam na niya kung ano ang iniisip ng ating bida. Tulad din sila ng iniisip dahil nais rin niyang makapunta agad sa Waya House dahil ayon sa narinig niya ay magaganda lahat ang mga tauhan ng Waya House at pati na rin ang kanilang pinuno. Lalo na ang kilalang landlord ng Waya House na si Chu Qingchen na siyang pinakamaganda sa buong imperyo. Sinabi rin ni Song Yu na kilala ang babae na ito bilang ang unang heavenly beauty. Sinabi rin ni Song Yu na kahit na maganda ang kapatid niya ay hindi pa rin ito may kukumpara kay Chu Qingchen. Bigla namang natigil sa pagsasalita si Song Yu nang marinig niya ang galit na boses ng kanyang kapatid. Kaya ang dalawa ay nag-away na naman. Wala namang nagawa si Joe Fan dahil talagang tanga ang dalawang ito. Ngunit bigla namang natigil ang dalawa nang marinig nila ang isang boses ng lalaki na tumawag sa kanila. Nagulat si Song Chen nang makita kung sino ang tao na ito. Dahil ito ang young master ng rank 1 na pamilya dito sa Lingling City, si Chi Tianlei. Agad na sinabi ni Song Yu na matagal nang magkaibigan ang kanilang pamilya ngunit palagi lamang silang minamaliit ng pamilyang ito dahil third family lamang sila. Ang kinaiinis lang ni Song Yu ay malaki ang gusto ng lalaking ito sa kanyang kapatid. Naisip naman ng ating bida na ang Song family na ito ay kapareho lamang ng Lu clan, ngunit magkaiba lamang ang kanilang tadhana. Bigla namang nagtanong si Tianlei kung sino ang kasama ng magkapatid. Agad na pinakilala ni Song Yu si Joe Fan kay Tianlei at sinabi niya na ito ang kaibigan nila na si Lu Fan. Agad ring nagtanong si Song Yu kung paano nalaman ni Tianlei na darating sila sa lungsod na ito. Agad na sinabi ni Tianlei na nagpadala ng sulat ang kanilang ama na darating sila sa kanilang lungsod kaya siya na ang nagpunta rito. Nilapitan rin niya ang ating bida at tinanong kung ano ang relasyon niya kay Song Chen. Ngunit agad na pinigilan ni Song Yu si Tianlei at sinabi na kaibigan niya ito. Ngunit hindi ito pinansin ng kumag at agad niyang sinampal ng malakas si Song Yu kaya ito ay tumilapon. Binalaan niya rin si Song Yu na huwag itong sumali sa kanilang usapan dahil siya ang kausap niya. Muli niyang inutusan ang ating bida na sabihin kung ano ang relasyon niya kay Song Chen. Agad na ininis ni Joe Fan si Chen Lei at sinabi niyang sabay silang natulog ni Song Chen nang magkayakap sa buong biyahe nila at hindi man lang sila lumabas sa karawahe. Kaya seryosong tinanong niya ito kung ano sa tingin niya ang relasyon nilang dalawa. Nainis si Chen Lei dahil sa narinig niya at nagulat rin si Song Chen sa sinabi ni Joe Fan dahil mukhang nagalit si Tianlei. Minura ni Tianlei si Joe Fan at pagkatapos ay inatake niya ito gamit ang kanyang kamao, ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake. Agad na inilabas ni Joe Fan ang kanyang killing intent kaya biglang natigil sa paglalakad si Tianlei. Naramdaman din ng dalawang magkapatid ang killing intent na ito. Nang inig ang katawan ni Tianlei at pinaalalahanan siya ng ating bida na huwag siyang magyabang sa harapan niya. Dahil kung gagawin niya ulit ito, papatayin niya ito ng walang kahirap-hirap. Bumagsak sa takot si Tianlei dahil dito, at nagsaad siya na ang killing intent na ito ay katulad ng sa isang Heavenly Realm Master. Kaya nasabi na lang niya na ang ating bida ay nasa antas ng Heavenly Realm. Nagulat sina Joe Fan at ang iba pa kung sino ang taong ito. Naging seryoso naman si Joe Fan at nasabi na lang niya na mukhang nagsinungaling ang dalawa sa kanya dahil batay sa pinakita ng kanilang tiyuhin ay hindi sila minamaliit ng mga ito. Agad namang sinabi ni Song Chen na kahit siya ay hindi makapaniwala sa biglang pagbait ng kanilang tiyuhin. Sinabi rin niya na ito ang family head ng Chi family at kahit kailanman ay hindi naging mabait ang mga ito sa kanilang pamilya. Kahit na si Song Yu ay hindi rin maiwasan na mapatanong kung ano kaya ang nakain ng kanilang tiyuhin sa araw na ito kaya naging mabait ito. Alam niya rin kung gaano kamahal ng kanilang tiyuhin ang kanyang nag-iisang anak kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi sila pinatay ng kanilang tiyuhin dahil sa ginawa nila. Dagdag pa niya na hindi niya rin maintindihan kung bakit hindi agad nag-imbestiga ang mga ito upang malaman kung ano ang nangyari kaya sa tingin niya ay talagang iba ang utak ng tiyuhin niya ngayong araw. Tumawa naman si Joe Fan at naisip niya na mukhang may kakaibang plano ang mga kumag na ito. Napatanong naman si Song Chen kung ano kaya ang nais gawin ng kanilang tiyuhin ngunit dahil hindi rin naman nila malalaman ito ay naging pabor na rin sa kanila na hindi ito nagalit dahil kung nagalit ito ay tiyak na mamamatay silang tatlo. Tumawa naman si Joe Fan at sinabi niya na hindi nila kailangan mangamba sa taong yon.
Habang naglalakad sa loob ay sinabi naman ni Song Chen na alam niyang malakas ang ating bida, ngunit kahit gaano pa man siya kalakas ay nasa antas lamang siya ng Bone Forging Realm habang nasa Heavenly Realm na ang kanilang tiyuhin. Kaya kung ginalit niya ito ay kahit sila, hindi nila maliligtas si Joe Fan sa kamay niya. Matapos ang ilang sandali ay narating na rin ng tatlo ang mansyon ng Chief Family. Lumipas rin ng 3 oras at nagpatuloy pa rin ang ating bida sa kanyang ginagawa. Nasabi rin niya na habang nag-uusap ang dalawang magkapatid at ang Chief Family ngayon ay gagamitin niya ang oras na ito upang magsanay. Ngunit bigla namang napatigil ang ating bida sa kanyang ginagawa nang maramdaman niya ang pagdating ng dalawa sa kanyang silid. Natatakot rin na sinabi ni Song Chen na ang family head ng Chief Family ay nag-organisa ng isang pagtitipon at iniimbitahan niya ang ating bida na sumali sa pagtitipon na ito. Kaya hiniling niya sa ating bida na sumama siya sa kanila. Nagsaad naman si Joe Fan na sa tingin niya ang pagtitipon na ito ay para sa kanilang dalawa kaya hindi na niya kailangan pang sumama sa kanila para lang dito. Sinabi rin niya na hindi niya kilala ang family head na ito kaya walang kwenta rin kung sasali pa siya sa pagtitipon na ito. Ngunit bigla namang sumigaw si Song Yu na hindi maaaring hindi sumama si Joe Fan sa kanila. Nang marinig ito ng ating bida ay nakaramdam naman siya ng hindi magandang bagay sa pagtitipon na ito. Kaya nang makita ng magkapatid ang kanyang reaksyon ay agad naman nilang sinabi na huwag sanang isipin ni Joe Fan na hindi maganda ang pagtitipon na ito dahil ito ang utos sa kanila ng family head. Agad naman na tumayo si Joe Fan at kanyang sinabi na kung ganoon ay pumunta na sila doon. Sinabi niya rin sa dalawa na bilisan na nila ang paglalakad dahil sa tingin niya ay naghihintay na ang buong pamilya ng Chief Family sa kanya. Tumawa rin si Joe Fan at kanyang nasabi na magiging maganda ang mangyayari mamaya kaya dapat na silang maghanda. Pagkalipas ng ilang sandali na paglalakad ay narating na rin ng tatlo ang lugar kung saan magaganap ang pagtitipon. Agad rin na binati ng family head ang ating bida at kanyang sinabi na maaari na siyang umupo upang ma-enjoy niya ang ginawa niyang pagtitipon para sa kanya. Napaisip naman ang ating bida na talagang nilagay pa ng mga ito ang upuan niya sa gitna, kaya natawa na lang siya dahil talagang hindi na tinatago ng mga kumag na ito na nais nila siyang patayin. Ngunit para sa ating bida ay hindi na rin ito masama dahil kahit gaano pa karami ang mga ito ay pawang mga langgam lang ito sa kanya, kaya agad na lang siyang umupo. Agad naman na tumawa ang family head at tinaas niya rin ang kanyang baso upang batiin ang pagdating ng ating bida sa lugar nila. Pinasalamatan niya rin ito dahil sa pagtulong niya sa anak ng kanyang kaibigan kaya nakarating ang mga ito dito ng ligtas. Nagsaad naman si Joe Fan na ang alak ay isang lason para sa mga martial artist na tulad nila. Kaya pinayuhan niya ang family head na iwasan na nito ang kanyang pag-inom dahil maaari niyang ikamatay ito. Binalaan niya rin ng family head na ang panghihimasok niya sa ibang tao ay maaaring magdulot ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Naging seryoso naman ang mga elders na kasama ng family head dahil sa tingin nila ay alam na ng batang ito ang balak nila. Nagalit naman dito ang family head at tinanong niya si Joe Fan kung ano ang ibig sabihin niya. Agad naman na binuhos ni Joe Fan ang laman ng alak ng kanyang baso at sinabihan niya ang mga ito na hindi na nila kailangan pang magpanggap. Alam niya rin na kilala na siya ng mga ito kaya ginawa nila ang pagtitipon na ito para sa kanya upang mahuli siya. Sinabi rin ng ating bida na talagang ginamit pa nila ang isang 4th grade na lason upang mapatay lamang siya kaya pinuri niya ang mga ito. Ngunit sinabihan niya rin ang mga ito na sa tingin niya ay pagsisisihan nila ang bagay na ito. Tumawa naman ang family head at pinuri niya ang pagiging matapang ng ating bida dahil ginalit niya ang buong Yuming Valley. Kaya sa ngayon ay nagkaroon na siya ng isang kill order na inilabas mismo ng Patriarch ng Yuming Valley. Kaya bilang isang tagasunod ng Yuming Valley, isang malaking kawalan sa kanila ang hayaan na lang mabuhay si Joe Fan kahit siya na mismo ang nagpunta sa kanilang teritoryo. Dagdag rin niya na mas maganda na sila na mismo ang kumuha ng gantimpala na ibibigay ng Yuming Valley. Kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga elder upang atakihin ang ating bida. Sabay-sabay naman na ginamit ng mga ito ang kanilang family technique upang atakihin si Joe Fan. Isang malaking pagsabog rin ang naging resulta ng atake na ito matapos itong tumama sa ating bida. Nang mawala na ang usok ay nagulat naman ang lahat nang mapansin nila na wala na si Joe Fan doon. Kaya agad silang napatanong kung nasaan na ang batang ito. Bigla namang natigil ang lahat nang marinig nila ang malakas na pagtawa ng ating bida. Ang hindi nila alam ay napatay na pala ni Joe Fan ang isa sa mga elder ng pamilya habang sinasabi niyang talagang tanga ang mga ito dahil hindi siya napansin. Sinabi rin ni Joe Fan na ito ang unang tao na magiging bayad sa pagkakamali ng kanilang family head. Nabahala naman ang mga elder nang makita nilang patay na ang kapwa nila elder.
Nagsaad naman ang family head na talagang tama nga ang mga balita tungkol sa kakayahan ni Joe Fan. Talagang isa siyang halimaw kaya hindi na sila nagtataka na namatay sa kamay niya ang kanilang 7th elder. Nagtanong naman ang ating bida kung alam na pala nila kung gaano siya kalakas, bakit pa sila nagpatuloy sa pag-atake sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na kahit ang ika-7 elder ng Yuming Valley ay hindi siya kayang patayin, kaya saan nila nakuha ang lakas ng loob na magagawa nila ito sa kanya. Agad naman na umatake ang family head at sinabi niyang kung gaano man kapanganib ang misyon na ito. Mas malaki rin ang gantimpala na maaari nilang makuha kaya sa tingin niya ay maayos na rin ito. Isang malaking imahe ng tigre ang nabuo dahil sa aura na ginamit ng family head. Tumawa naman si Joe Fan at sinabi niyang talagang walang alam ang family head tungkol sa kanya. Kaya hindi na umilag pa ang ating bida at ginamit niya rin ang kanyang kamao upang harangin ang suntok ng family head. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla namang tumilapon ng family head dahil sa lakas ng suntok ng ating bida. Kaya siya ay nagulat. Isang malaking pagsabog rin ang nangyari nang tumama ang katawan ng family head sa pader ng kanilang silid. Tinanong niya ang ating bida kung ano nga ba ang tunay niyang pagkatao dahil ang kanyang katawan ay sobrang matibay na parang hindi na siya matatawag pang isang tao. Bumaba naman ang ating bida sa sahig at sinabihan ng mga ito na wala na silang pakialam kung tao man siya o hindi. Ang dapat nilang pagtuunan ng pansin ngayon ay kung paano sila makakaligtas sa kanya. Pagkatapos nito ay agad na inatake ni Joe Fan ang mga elder nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay agad niyang sinakal ang family head at itinulak niya ito sa pader. Tumawa rin ang ating bida at sinabihan niya ang family head na binalaan na niya ito kanina pa na isang malaking pagkakamali niya ang makialam sa kanya. Bigla namang nakiusap ang family head na huwag siyang patayin ng ating bida, humingi rin siya ng tawad sa kanyang nagawa at sana hindi niya wasakin ang kanilang pamilya alang-alang na lang sa magkapatid. Ngunit hindi naman pumayag ang ating bida dito, sinabi rin niya na sa susunod niyang buhay ay dapat niyang tandaan na huwag siyang makialam sa away ng mga sect. Sinabi rin ni Joe Fan na ang magkapatid na ito ay nagtaksil sa kanya kaya kahit silang dalawa ay hindi niya papatawarin. Kaya hindi na niya kailangan pang humingi ng awa sa kanya. Nang marinig ito ng magkapatid ay agad naman nilang sinabi na pinilit lamang sila ng family head at hindi nila nais gawin ito sa kanya. Bigla namang sumigaw si Joe Fan at pinatahimik niya ang dalawa. Sinabihan niya rin ang mga ito na dahil nangyari na ito ay hindi na nila kailangan pang magpaliwanag. Binalaan naman ng family head na huwag siyang patayin ni Joe Fan dahil kung gagawin niya ito ay talagang lalaban ang buong pamilya niya hanggang sa mapatay nila si Joe Fan. Sisiguraduhin rin nila na hindi siya makakatakas sa kanila nang hindi nasusugatan. Hindi naman natakot si Joe Fan dito at tinanong niya rin ng family head kung ano ang nais niyang paraan sa kamatayan niya. Bigla namang sumigaw ang family head at inutusan niya ang lahat ng kanilang elder na umatake na at huwag siyang alalahanin. Agad naman na umatake ang lahat ng elder at sumigaw ang mga ito na papatayin nila si Joe Fan. Tumawa ang ating bida dahil inakala ng mga langgam na ito na kaya nila siyang patayin, kaya agad niyang ginamit ang kanyang lilang kidlat upang atakehin sila. Dahil sa lakas ng kidlat na ito, bumagsak ang mga elder kaya natawa na lang si Joe Fan dahil hindi nila kaya ang kanyang isang atake. Habang wala ang atensyon ni Joe Fan sa family head, ginamit nito ang pagkakataon upang magbato ng isang patagang atake. Tinawanan niya si Joe Fan dahil nahulog ito sa kanyang patibong. Hindi gumalaw ang ating bida kahit malapit na ang atake. Ngunit nagulat siya nang makita niyang sumulpot si Song Chen sa harapan niya upang harangin ang atake. Tumama sa balikat niya ang lason. Nainis si Joe Fan dahil hindi na dapat ginawa ni Song Chen ang bagay na ito. Agad tumakbo si Song Yu sa kanyang kapatid nang makita niyang tinamaan ito ng atake ng family head. Humingi ng patawad si Song Chen at sinabi na talagang hindi nila gustong pagtaksilan si Joe Fan, mahina lamang sila upang tanggihan ang utos ng family head dahil maaari nilang ikamatay ito. Umatake ang family head, naiinis pa rin dahil nasayang lang ang kanilang plano dahil sa babae na ito. Ngunit bago pa man makalapit ang family head sa kanila, bigla itong namatay dahil sa atake ng pakpak ni Joe Fan. Tinanong ni Joe Fan ang family head kung talaga bang hindi siya nakita nito na nandoon siya sa harapan ng babae, at sinabihan niya ang mga ito na basura. Sinuri ni Joe Fan ang buong silid at napagtanto niyang wala ng kalaban na natitira dahil halos lahat ay patay na. Kaya agad niyang tiningnan ang sugat ni Song Chen upang magamot ito. Nang makuha ni Joe Fan ang gamit sa pag-atake ng family head, nasabi niyang may lason ang gamit na ito. Nagpahayag si Song Yu na sa tingin niya ang lason na ito ay ang secret poison ng Chi family.
Agad siyang tumakbo sa labas upang puntahan ang storage ng Chi family dahil maaaring nandoon ang antidote ng lason na ito, kaya inutusan niya si Joe Fan na bantayan muna ang kanyang kapatid. Pinigilan ni Joe Fan si Song Yu sa kanyang pag-alis ngunit hindi na siya nito narinig. Kaya nagsaad na lang siya na tanga ang bata na ito dahil hindi na sana niya kailangan pang magpunta sa storage room ng Chi family upang magamot lang ang sugat na ito. Humingi ng paumanhin si Song Chen dahil tanga minsan ang kanyang kapatid. Inutusan ni Joe Fan si Song Chen na umupo dahil tutulungan niya ito na mailabas ang lason sa katawan niya. Sumunod si Song Chen at nagpasalamat dahil sa tulong ni Joe Fan. Sinuri ni Joe Fan ang katawan ni Song Chen gamit ang kanyang aura. Ngunit nagtaka siya dahil hindi niya maramdaman ang lason sa katawan nito, kaya napatanong si Joe Fan kung talaga bang nalason ang babae dahil sa atake. Naisip ng ating bida na maaaring lason ito na kayang iwasan ang aura niya kaya hindi niya ito makita sa katawan. Dahil dito, nasabi ni Joe Fan na hindi niya inaasahan na ganito ka-advanced ang lason ng Chi family. Sinabihan ni Joe Fan si Song Chen na sa tingin niya ay hindi kayang makita ng kanyang aura ang lason na ito kaya kailangan niyang tanggalin ang lason sa isang kakaibang paraan. Namula ang mukha ni Song Chen at tinanong niya kung ano ang paraan na ito. Nahihiyang sinabi ni Joe Fan na kailangan niyang sipsipin ang lason gamit ang kanyang bibig palabas sa katawan niya. Nagsaad si Song Chen na naiintindihan niya ito kaya agad siyang pumayag. Nagpasalamat siya sa ating bida sa gagawin niya. Agad naman na sinipsip ng ating bida ang sugat sa balikat ni Song Chen, kaya napaungol lang ang babae dahil sa ginawa niya. Samantala, habang ginagawa ito ni Joe Fan sa babae, bigla namang dumating ng patago ang isang matanda sa likuran ng pintuan. Tumawa rin ito dahil sa tingin niya ay umaayon ang lahat sa plano nila. Ngunit hindi naman ito napansin ng ating bida kaya nang matapos na siya sa kanyang ginagawa, agad niyang sinabihan si Song Chen na sa tingin niya ay nailabas na niya ang lason sa kanyang katawan. Kaya ngayon ay magiging maayos na ang kanyang katawan. Nagpasalamat naman si Song Chen sa ating bida nang marinig niya ito. Ngunit bigla namang nakaramdam si Joe Fan ng kakaibang sensasyon sa kanyang mga bibig matapos niyang gawin ang pagsipsip ng lason sa katawan ni Song Chen. Napansin niya na parang isang normal na dugo lamang ang kanyang nalasahan sa dugo ng babae at hindi ito isang lason. Bigla na lang nagulat ang ating bida nang sinubukan niyang itaas ang kanyang kamot ngunit hindi na niya ito mag-alaw. Kaya naisip na lang niya na mukhang nalason siya. Agad rin siya na bumagsak dahil sa lason na ito kaya naisip na lang niya na mukhang kasabwat ng mga ito si Song Chen. Nagulat rin ang ating bida nang makita niya ang isang malaking kampana na enerhiya sa itaas niya. Pagkatapos nito, agad na bumaba ang kampanang enerhiya at tuluyang nahuli ang ating bida sa kulungan. Hinawakan niya ang kampana at sinuri ito, at nalaman niyang ito ay isang ika-4 na antas na sandatang pangdepensa. Isang malakas na tawa ang narinig ni Joe Fan na nagmula sa isang matandang papasok sa silid. Napansin din niya na kasama ng matanda si Song Yu. Sinabi ng matanda na tama ang hinala nila na gagana ang plano kay Joe Fan. Inihayag din niya na ang kulungan ay mataas ang antas, kaya nararapat lamang na gamitin ito sa isang halimaw na tulad ni Joe Fan. Naging seryoso ang ating bida nang makita niyang ang mga taong ito ay nasa antas na ng Heavenly Realm, kaya naisip niya na sila ay ang malalakas na elder ng Chi family. Lumapit ang matanda kay Song Chen at pinuri ito dahil sa kanya, naloko nila si Joe Fan. Nagpasalamat naman si Song Chen sa papuri ng elder. Naging seryoso ang ating bida dahil mukhang pinagtaksilan siya ng dalawang ito. Sinabi ng matanda na marahil ay nagtataka pa rin si Joe Fan kung paano siya nalason. Ipinaliwanag niya na ang atake kanina ng kanyang anak ay walang lason, kaya hindi ito agad napansin ni Joe Fan. Ang ginawa lamang niya ay lagyan ng kulay ang sandata upang akalain ni Joe Fan na ito ay lason. Sa katunayan, ang lason ay nasa balikat mismo ni Song Chen, kaya nang sipsipin ni Joe Fan ang kanyang balikat, naging paborito sa kanila. Tumawa ang mga kasamahan ng elder dahil hindi nila inakala na mahuhulog si Joe Fan sa kanilang patibong. Sumigaw si Tian Lei na dahil pinatay ni Joe Fan ang kanyang ama. Sisiguraduhin niyang hindi magiging madali ang kamatayan niya. Naging seryoso si Joe Fan at sinabi niyang maraming walang hiyang tao ang nakalaban niya, ngunit ang kanilang pamilya ang pinakamasahol sa lahat. Alam niyang isang sakripisyo lamang ang kanilang family head upang mahuli siya sa patibong. Ibig sabihin, inaasahan na nilang mamamatay ang kanyang ama, ngunit may gana pa silang isisi sa kanya ang pagkamatay nito, kahit na iniwan nila ang kanilang family head upang mamatay sa kanyang kamay. Nainis si Tian Lei nang marinig ito, ngunit agad siyang pinatahimik ng kanyang lolo.
Sinabi ng lolo na hindi na ito mahalaga ngayon. Inihayag din niya na handa siyang isakripisyo ang kanyang anak at apo upang masiguro lamang na maging partner ng Yuming Valley ang kanilang pamilya. Nagpahayag ang matanda na kapag naging number 1 family na sila sa Yuming Valley, tiyak na mas lalakas pa ang kanilang pamilya. Kaya kumpara sa kanilang mga sakripisyo, tiyak na magandang desisyon ito. Natawa si Joe Fan sa ambisyon ng matanda at sinabihan ito na tanga siya dahil nais niyang maging alipin lamang ng Yuming Valley. Sinabi rin ni Joe Fan na kung siya ang magsasakripisyo ng maraming buhay, ang buong kontinente ang magiging layunin niya, hindi lamang maging alipin. Tumawa ang matanda at sinabihan si Joe Fan na tigilan na niya ang kanyang pangarap dahil walang sino man ang may kakayahang masakop ang buong kontinente mag-isa. Sinabi naman ni Joe Fan na hindi ito isang pangarap para sa kanya. Pinuri ng family head ang katalinuhan at katapangan ni Joe Fan dahil sa kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Sinabi rin niya na kung hindi lang mahalaga ang ulo ni Joe Fan para sa Yuming Valley, papalayain niya ito at hindi niya ito papatayin. Tumawa si Joe Fan at tinanong ang matanda kung may kakayahan nga ba itong patayin siya. Ginamit ng ating bida ang kanyang apoy at sinabi niya sa mga elder na sasabihin niya ang parehong salita na sinabi niya sa ikapitong elder bago ito mamatay sa kanyang mga kamay. Biglang tumayo ang ating bida at sinabi niya na sa harap ng ganap na kapangyarihan, walang halaga ang mga patibong at plano sa kanya. Nagulat ang matanda sa kanyang nakita dahil kahit ang isang martial artist na nasa antas ng God Realm ay mahihirapan tanggalin ang lason na ginamit nila kay Joe Fan, kaya nagtaka siya kung paano ito natanggal ng batang ito. Napansin ni Song Yu ang apoy sa noo ni Joe Fan at nagtaka siya kung ano ito. Nagpahayag si Xian Lei na maaaring ito ang nagtanggal ng lason sa katawan ng halimaw na ito. Nagyabang ang matanda at sinabi niya sa lahat na huwag mag-alala dahil kahit nawala na ang lason, nasa kulungan pa rin nila si Joe Fan. Ngunit biglang napatigil ang matanda sa kanyang pagtawa nang mapansin niyang biglang sumulpot si Joe Fan sa likuran niya. Nag-alala rin si Xian Lei nang makita niya na nawasak ni Joe Fan ang isang ika-4 na antas na defensive item na ginamit nila. Agad na pinatay ni Joe Fan ang matanda, kaya lalo pang natakot si Xian Lei nang makita niya ito. Nakita rin niya ang ulo ng kanyang lolo na hawak ni Joe Fan at agad na hinarang ng natitirang elder si Joe Fan at inutusan nila ang kanilang young master na tumakas habang pinipigilan nila si Joe Fan. Tumakbo ang kanilang young master at mabilis ding tumakas ang magkapatid palabas ng silid. Matapos ang ilang sandali, natalo rin ni Joe Fan ang natitirang elders nang walang kahirap-hirap. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi niya na hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang kanyang katawan matapos niyang paunlarin ito gamit ang isang mataas na antas na martial skill. Napagtanto niya na sa ngayon, mukhang kailangan na niya ng isang mataas na antas ng martial arts na magagamit niya sa katawan na ito. Ngunit bago pa man mahuli ang lahat, naisip niyang tapusin muna ang 3 daga na nakatakas sa kanya. Samantala, mabilis na tumatakbo ang 3 palabas ng lungsod. Ngunit biglang natigil ang lahat ng atakehin ni Joe Fan ang mayabang na si Xian Lei. Bumagsak ito sa lupa habang ang magkapatid ay napuno ng takot. Bumaba si Joe Fan sa lupa habang ang magkapatid ay hindi na magawang gumalaw. Sinabi niya sa kanila na talagang mabilis silang tumakas sa kanya. Humingi ng kapatawaran si Song Chen dahil sa nagawa nila at hiniling niya sa ating bida na huwag silang patayin dahil napilitan lamang sila na gawin ito. Naging seryoso si Joe Fan at sinabi niya na kapareho sila ng magkapatid na kilala niya. Nagtanong si Song Chen kung ang tinutukoy niya ba ay ang Lu family. Sinagot ito ng oo ni Joe Fan at sinabi niya na magkapareho sila ng magkapatid sa kanila. Kaya naramdaman niya na parang ayaw na niyang patayin ang dalawa dahil dito. Natuwa ang magkapatid ngunit bigla silang inatake ni Joe Fan at tuluyan ang namatay. Sinabi rin ng ating bida na may kaibahan ang dalawa niyang kakilala kumpara sa kanila. Mas matalino ang magkapatid na ito kumpara sa kanyang young miss at young master. Nang masiguro ni Joe Fan na patay na ang lahat, nagdesisyon rin siya na kailangan na niyang umalis sa lugar na ito at pumunta sa lungsod ng Waya.